Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So, first card ninyo, we have creativity. Ayan, use your imagination sa ngayon, Capricorn. Kasi baka mayroong opportunity sa ngayon, ano, na mabibigyan kayo ng pagkakataon para mailabas ninyo yung inyong creativity, yung galing ninyo, yung talent ninyo. No? Kaya use your imagination para, alam mo yun, ma-express mo kung ano man itong mga yung kung ano yung ano mo, yung artistry mo, 'di ba? Ma-express mo din 'yan. Maaring ang iba sa inyo magaling magpinta, magaling mag-drawing, siguro mga ganon, no? So, good for you. Your next message is warning. Pay attention to red flags. Okay? Kaya maging ano kayo, maging keen observer kayo, maging vigilant kayo, at maging ano kayo, maging attentive, no? Lalo na sa mga pakikipag-usap ninyo sa kung sino man. So, yun, kasi lalo na kung kunyari mayroong mga business transactions, 'di ba? Kung mga ano yan, too good to be true, yung mga promise sa inyo, 'di ba? So that's not good, 'di ba? Kaya pay attention kayo sa mga red flags, 'di ba? Malalaman mo naman 'yun eh. No, ma-figure out mo naman, this is a red flag, 'di ba? So kailangan na maging ano ka, na maingat ka sa pagsasalita, maingat ka sa pagbibigay, no, ng pahayag, 'di ba? At as much as possible, kung alam mo namang talagang merong masamang balak, no, yung taong 'yan, as much as possible, wag ka nang makipag-usap pa ng mas matagal, 'di ba? If you can leave that person right away, talikuran mo agad, diba? So, do it. Kasi baka mamaya, ikaw yung mabudol, diba? Baka mamaya may scam ka. Yung ganon. So, iwasan mo na kung yan ay na-figure out mo na delikado to kausap, then go away. So, we have home, appreciate comfort and sense of belonging. Para namimiss mo yung tahanan mo, no? Namimiss mo yung sarili mong bahay, sarili mong kwarto. Maybe you are in a place, no, temporarily, no? Baka nasa isa kang baka meron kang inuupahang space, inuupahang bahay, 'di ba? At namimiss mo, yung sarili mong bahay talaga. So, maaaring ganun ang ganap dito. Or pwede rin, no, na ang iba sa inyo baka kayo ay galing sa ibang lugar, maaaring ikaw ay kunyari nag-abroad, diba? And kahit napakaganda ng lugar na pinuntahan mo, no? Pero syempre mamimiss mo talaga yung sarili mong bahay, diba? So ngayon baka umuwi ka, no? Baka ikaw ay umuwi, baka ikaw ay nandiyan sa sarili mong kasama ang sarili mong pamilya. So, you are going to be appreciating more, diba? Na presence ng inyong mga mahal sa buhay at yung mismong tinitirahan ninyo, diba? Mas maa-appreciate mo lalo sa ngayon. Kasi iba nga, diba? Kapag nasa sarili kang lugar, nasa sarili kang bahay. So, we have eccentric person, a person with a different worldview. Baka meron kang bagong makikilala sa ngayon, no? Pero yung taong ito is an eccentric person. So, it could be a challenge para sa'yo on how you're going to deal with this person, 'di ba? Pero, yun nga, 'di ba? Kailangan mo lang din ng respeto, 'di ba? Kailangan lang na igalang din natin yung ibang tao, 'di ba? Kasi yung respeto naman, din, 'di ba? Hindi rin naman mahirap ibigay, hindi rin naman mahirap gawin, 'di ba? Lalo na kung hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo magka-level ng pag-iisip, we are not on the same wavelength, 'di ba? Yung mga ganon. So, isipin na lang din natin, 'di ba? Na kailangan lang din natin intindihin yung ibang tao, 'di ba? Kasi hindi rin naman natin, the way siguro na magsalita sila, maaring hindi yun yung ine-expect mo, or hindi yun yung gusto mong pamamaraan ng pagkikipag-usap sa'yo ng ibang tao. So, let's just understand
the other person. Okay? Kasi we don't know kung ano yung pinagdadaanan niya. Diba? Kung iba yung, kung kunyari, salungat, no? Yung mga pangapahayag niya, mga salungat sa prinsipyo mo, yung ganon. So, ano nila natin? At kung hindi mo na kayang kausapin, edi umalis ka na lang, talikuran na lang, no? So, but sometimes, kailangan natin ng respeto din sa iba at pasensya. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video. Kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat. Embrace calm and clarity and let your intuition guide you. Okay, Capricorn? Kasi nga naman, 'di ba? Kung hindi mo, kung papakinggan mo, gusto mo mapakinggan, ma-access yung intuition mo, pero lagi kang busy, so hindi 'yun mangyayari. You really need to take some time, 'di ba? To relax, to chill, to quiet your mind para na ma-access mo yung iyong intuition. Alright? So, kalmahin mo yung sarili mo. Mag-breathing exercises ka, inhale, exhale, and focus on your breathing, and eventually, you know, mararamdaman mo na malinaw na yung inyong kaisipan, no? Mas magkakaroon ka ng clarity, 'di ba? Lalo-lalo na sa ngayon, ano, Capricorn, baka ang iba sa inyo, maybe you are confused, no? Maybe you are experiencing muddled mind, 'di ba? Baka may mga ganon. Kaya kailangan mo na kumalma, 'di ba? So what else? We have a chance encounter will bring you great fortune. Wow. So parang serendipity ito, Capricorn. Maybe you are going to meet someone na ito pala, hindi mo din inaasahan, ano, na maaaring makikilala mo yung isang tao na siya pala magdadala sa iyo ng swerte. Siya pala yung magbibigay sa iyo ng susi, kumbaga patungo sa iyong pagtatagumpay. So, this is really a beautiful message para sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. No? Ano pa yung mga paparating sa'yo or maaaring paparating na mga sitwasyon in the next 6 months from the time na mapanood ninyo or marinig ninyo yung mensaheng ito. Okay? So, what else? We have closed doors. No good job opportunities. The current job is coming to an end. So, start all over again. Ayan. So, baka, no, within the next 6 months, from the time na mapanood ninyo ito, baka meron dito magsasarang pinto. No? Pero, maging optimistic kayo and enthusiastic about this. Kasi, diba, kapag meron nagsasarang pinto, there is another door that is opening up for you na so much better, no, yung i-offer sa'yo than the one na nagsara. Diba? Kaya dapat excitement ang maramdaman ninyo when something is ending, diba? Or something has come to an end. Mas dapat na maging excited ka rather than malungkot. Diba? Kasi ibig sabihin nito, mayroong magsisimula na bago sa buhay mo. Diba? Very soon, something is coming to an end and something is going to open up for you. Kaya, in this case, maaaring trabaho. Alright? Maaaring trabaho ito na pwedeng matatapos na yung kontrata mo or pwedeng magre-resign ka na, diba? Or pwedeng malilay off ka, diba? So, whatever the case may be, something way better than what you have right now is coming towards you. Kaya, kapag may nagtapos, dapat maging excited ka, diba? Kasi, something better is coming. Alright? So, what else? We have wellness. Ensure your body is nourished. Join a gym and regain strength. So, live a healthier lifestyle. So, this could be a panawagan sa'yo, no? Na it's about time na for you to take care of yourself. Okay? Baka kailangan mo na muli na mag-exercise. Kailangan mo na siguro na mag-join ng gym. At, yun, mag-self-care ka. Diba? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Kasi may mga tao din naman na hindi po pwedeng ma-exercise. Diba? Hindi po pwedeng mapagod. Kaya, depende yan sa inyong sitwasyon. But, doon sa mga nakaka-resonate dito, diba? Kung you are physically fit, at pwede naman kayo mag-exercise, then maybe, this is the right time na para sa'yo, no? Na in-nourish ninyo yung inyong katawan. Okay?
So, what else? Ay, dito muna pala tayo sa isang card deck na ito. Okay, tignan natin kung ano pang mga messages and energies surrounding you or what's coming towards you in the next 6 months. So, surrender to the wisdom of your body. Ayan. So, napakahalaga nito. Lalo-lalo na dito. No? Related yan dito sa pay attention to red flags. Kasi, when there is something off, no, with a person or with a situation na you are with, you know, you're dealing with, for sure, yung intuition mo magsasend yan ng discomfort sa'yo. Meron kang mararamdaman discomfort. Pwedeng magiging anxious ka, pwedeng magiging aligaga ka, pwedeng bigla-bigla sumakit ang tiyan mo, pwedeng bigla-bigla naiihi ka, or pwedeng bigla-bigla kailangan mong mag-CR, yung mga ganun ba, no? So, listen to the wisdom of your body, lalo-lalo na kapag may ganitong sitwasyon, okay? Kasi ano yan, no? Ano na yan sa'yo ng intuition mo, signal na yan na umalis ka na sa harapan ng taong yan. Kasi you won't be safe now with that person around. So, yun, basahin natin. Listen to your body's messages about a person or situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. Okay? So, if you are energized and happy, then move forward. Kasi, ibig sabihin nun, kung ang nararamdaman mo when you are dealing with a person or when you are in a situation na ang nararamdaman mo masaya ka, optimistic ka, excited ka, so that is good, no? Signal din yan sa'yo na okay yan, diba? Sige, okay yan, magandang balita ang hatid yan sa'yo or magandang epekto ang hatid yan sa'yo. Pero yun nga, kung may discomfort kang nararamdaman, then ano na yan, signal yan sa'yo, no? Na that is a red flag, no? Para sa'yo. So, what else? So, we have Page of Cups. Ayan, may excitement, may kasayahan. So, baka meron din ditong mga ano sa'yo. May mga invitation sa'yo. Baka meron kayong pupuntahang okasyon or baka meron kayong pupuntahang mga lugar, no, na kailangan mong attendan. Baka may baka merong mga party, baka merong mga siguro celebrations, you know, na gusto kang imbitahan, no, ng kung sino man dito yung kakilala mo, kamag-anak mo, or kaibigan, whatsoever. But yeah, this is a time for you na you can relax. Ito naman yung time na para makapag-unwind ka din and catch up with other people, no, with friends, mga kadati mong katrabaho, kaopisina, mga ganyan. So, High Priestess, alam mo, napaka blessed mo kasi you're always divinely guided. No? Kaya paalala ito sa'yo ni High Priestess na merong mga guidance sa'yo ang universe. Kaya pakinggan mo ang inyong intuition. Kaya lagi kang makinig sa iyong intuition. Lagi kang makinig sa gut feel mo. Kasi merong gabay, no, na pinapadala sa'yo ang universe. So, we have Page of Pentacles. There's more news coming in. Maraming balita ang paparating. May mga imbitasyon, tas dito naman mga oportunidad na pwede mong pagkakitaan. Oportunidad, no, para sa siguro paghahanap buhay, 'di ba? Baka meron ditong mga balita na dadating sa iyo na may nilalamang offer, 'di ba? Pwedeng merong kukuha sa iyo para magtrabaho sa kanila, mayroong job offer, career opportunity, mga ganyan, or business, or investment, yung mga ganyan, no? Baka din, ang iba sa inyo, baka may loan, no, na in-applyan, no? So, yun, baka yung loan ninyo na ito, na-approve na, no? Pwedeng ganun din ang ganap dito. So, it could be anything, no, na related sa pwede ninyong pagkakitaan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.